Balik po tayo mga kababayan. Dire-diretso na natin ito. Kaka-record ko lang kanina. Ito po naman ang pag-uusapan natin ay tungkol po dito sa mga sa walang katapusang pinag-uusapan sa media, prosecutors at iba pang mga senator at senator judge. Amen. Ang walang katapusang gustong pababain ang threshold o ang number ng boto to convict or to acquit si VP Sara. Hindi pa ulit-ulit na lamang po nilang gustong mangyari ay bumaba yan. So, ngayon mga kababayan, ito pong ipapakita ko sa inyo. Baka sana mapaliwanag na at medyo kumbaga, matuldukan na ito. Kasi mga kababayan, ang paliwanag po ng impeachment court spokesperson si Attorney Tonggol, ipapaliwanag sa atin na ganito yan. Pwede naman palang i-appeal yan. Pwedeng i-appeal. Pero so far, yung desisyon ng presiding officer na itong si Chis Escudero, yung desisyon niya na two-third, but 16 ang buboto to acquit or to convict. 16 na mga senador. Okay? So, pakinggan po natin itong si Attorney Tonggol kasi again so far nakataga na raw po sa bato. On the other hand, pwede pa palang i-appeal. Ang problema, pwede pa ba? Meron bang kumbaga may number ba ng araw para gawin nila ito? Kasi walang gumawa noon nung nag-decide si Escudero na ganito, 16 ang to acquit or to convict, wala namang pong nagreklamo, wala namang pong nag-raise, or wala namang nag-raise na mga senator judge. Pakinggan po natin ito. Kaya hopefully po, pag napakinggan na natin ito, yun naman pong siguradong narinig na ito ng mga prosecutors. Narinig na po nila ito. Sigurado ko yan. Kaya nga po, kung talagang gusto nilang ibaba ito, may pagkakataon pa naman, total mga kakampi nyo naman, yung mga senator judge, di utusan nyo sila. How? Ito po, pakinggan natin. Ito. At tatalakayin din po, idinagdag na lang dyan natin or sila, yung siguro mga prosecutors din po ang manag-raise ng issue nito. Kasi lagi silang maingay parang walang katapusan na parang nininervous na sila na pag hindi binabaan or pag hindi pinuna ng pinuna yung mga pro-Duterte, ngayon pinuna nila yung mga senator judge na pro-Duterte na bakit daw sila ay nasa labas ng courtroom. Kumbaga, bakit sila nandun sa labas? Pwede ba raw yun? Sasagutin din yan ni Attorney Tonggol. Ito po. Sige, sir. Okay. Attorney, thank you. Salamat po sa pagsagot sa aking tanong. Si RG po ang... Salamat. Thank you po. RG, ikaw na. Hi, RG. Hi, Attorney. Good morning. Good morning. I just have one quick question regarding, I'm gonna skip yung dun sa schedule kasi natanong na ni Mian. So I'm just gonna go straight to this idea from the prosecution na or from the congressman na since marami daw mga senador who are absent or who have been absent in the past few trials, ay baka pwedeng ibaba na daw yung threshold. So where does the ano ang sentiment ng court dyan, and is there any move to revisit yung naging ruling ni presiding officer on day 1, and what would be the mechanism to do it if ever? Oo, yung
yung ruling na yon ni presiding officer nung umpisa pa lang, noong July 16, was a calculated move on his part to really set the threshold and iset na 16 yung number of ultimate vote on the acquittal or conviction of the respondent. So hindi na yan marirevisit unless some person goes up to the Supreme Court and alleges grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction. So, ayan ang una na pwede nilang gawin. Pumunta sila sa Supreme Court. Okay, meron pa yung isang pwedeng gawin ninyo. I am pretty sure na alam nyo naman ito. Kaya lang, di ko po alam kung bakit dinadaan ninyo sa ingay ng ingay. Meron palang paraan. O, ayan. So, as of the moment, walang nangyayaring ganon. So, that is already set in stone for the meantime that it is not overturned by the Supreme Court. O ngayon, sa ngayon, dahil wala naman pong tumatakbo sa Supreme Court, pero sigurado mga kababayan, alam nila ito na pwede nilang gawin yan. Na tumakbo sa Supreme Court. Yung mga taong gustong ibaba ang number ng boto for conviction or acquittal. Pero walang gumagawa. Again, mayroon pa pong isang paraan. Ha? Kaya kayong mga nag-iingay dyan, ngawa kayo ng ngawa, meron naman palang paraan, pero hindi nyo ginawa. Now, if a person or a party or a side, a council proposes that is a dangerous proposal because it will necessarily entail the impeachment court to change the rules of the game mid-trial. At sa ating due process clauses, hindi po pinapayagan yan. O ngayon, kaya lang, kumbaga, nasa kalagitnaan na tayo. O, di ba? Sana noon pa. Kasi, kumbaga, hindi po tayong parang naglalaro lang dito na kung para sa convenience ng mga parties, iibahin mo na naman yung rules mid-trial. Hindi po umaakto ang impeachment court for the convenience of either the prosecution or the defense. It is acting to uphold the due process requirements under the law at yung 16 po yan, no, nakabase po yan sa Bayan versus Zamora na nagsasabi doon na mahirap talaga ang makuha ang 16 but the framers of the Constitution ensured that mahirap talaga dapat makapag-impeach ng isang impeachable officer because the impeachment court will necessarily cancel the mandate of the people who elected the impeachable officer. That's why it is made extra hard. Kaya 2/3 yan, hindi po simple majority. It was the intention of the framers of the Constitution to make it hard for the impeachment to happen. So, hindi po yan nakabase sa comfort ng tao. So, as to that proposal, wala pong dapat maiba doon sa ruling ng presiding officer na 16 po dahil wala naman pong nagsasampa pa ng kaso at wala pang desisyon ng Korte Suprema. so ngayon mga kababayan, 2/3, parang nahihirapan sila, hirap nga. Kaya sabi nga po ni Attorney Tonggol, talagang ginawa yan na kumbaga hindi napakadaling gawin magpa-impeach ng isang impeachable officer. Kasi kumbaga sabi niya, kinakancel nyo ang pagpapa-impeach, pagtanggal ng isang impeachable officer ay kumbaga kinakansela ninyo o ng korte ang mandato ng mamamayang Pilipino. Kaya kailangan hindi madali. Medyo mahirap-hirap 2/3. Ngayon, isa pa po mga kababayan, pero sa totoo lang po, hindi po mahirap yan sa may mga malita But anyway po, mga kababayan, isa pa, sa tingin ko, kaya yan ay hindi para maging madali ang pagpapa-impeach dahil nga po, kumbaga, na-predict na nila na meron mga taong katulad ng tao ngayon. Abusado at kung anong gusto babaguhin.
magpapa-impeach kung tulad ng ginagawa nila. Oh, gusto nilang tanggalin si Senator Bato. Ang gawin lang nila, takutin lang nila o nawala wala nang Bato, wala nang Senator dyan, Bato dyan. Senator Marcoleta, ikulong lang nila. Napakadali, di ba? Oh, Senator Jinggoy. So kaya nga po yung impeachment ay medyo hindi ganyan kadali. Kasi siguro talagang nakita na nila, na-foresee na nila, mayroon talagang mag-aabuso dito. Mayroong mga taong darating na katulad ng mga taong nandyan, mga senators at mga congressman na ayaw nilang maging presidente ang isang tao, so dadaanin na lang nilang sa ipapa-impeach nila may kasalanan o wala. Siguro, kaya ginawang medyo mahirap dahil ito ay ginawa para sa inyong mga abusadong mga senador kayo at mga congressman kayo at administrasyong ito. Para sa inyo yan. Pero sa inyo naman, wala namang impossible dahil maraming malita, hindi ba? Napapabaliktad ninyo lahat eh. So ngayon, again, pwede pala yan. Gusto ninyong ibaba yan, ibaba ang numero, di magreklamo kayo sa Supreme Court. Okay? Mayroon pa pong isang paraan. I hope po na alam nyo ito, wag na lang kayong kayo nang ngawa tungkol sa kailangan ibaba. Siguro gusto nyo lang magkaroon ng soft landing. Baka sabihin ninyo kasi, pag kayo talagang wala kayong maipakita, natalo kayo, para lang sabihin hindi kasi binago ang threshold eh. Kasi 16 pa rin eh, wala namang ibang senador. Ginawa pa rin 16. Yung tawag doon, gusto ninyong maging soft landing yung mangyayari sa inyo pag natalo na kayo. Di ba? Parang strategy ninyo para medyo malambot. Kasi biro mo, pinayagan na 16 pa rin eh. Wala naman ang mga senador dyan. Di ba? If ever masampang kaso na yun. So, baliwala po yun. Okay, at sa yun impeachment court. Yun doon naman sa attendance, kasi napapansin na rin na may mga... Ito naman po, yung pagpuna na naman nila sa mga senador na pro Duterte. Bakit sila nasa labas? So, hindi, di ba? Mga crybabies talaga. Hindi ako naniniwalang hindi nila alam yan na pwedeng lumabas yung mga senator judge. Sa labas lang naman, nasa loob pa naman sila ng premises, di ba? O katabi lang ng courtroom. Senator judges, hindi na nakakabuo. Actually, hindi na kukumpleto. Yung mga 20, dapat kasi 21 sila dahil tatlo yung wala. You have Senator Bato away, hindi makita, dalawang nakakulong. So, dapat 21 sila dyan. And napansin na rin, it has not gone unnoticed na na hindi sila nakakabuo yung 21 na yon for the past so many trial days. So, yung iba, nakikita pa on social media na nagbo-monitor na lang outside the session hall. So, is that legally acceptable? Are they allowed to participate even from outside the session hall? Yes, it is legally acceptable. Kung maaalala ninyo, meron tayong Senate Rules on Impeachment, Rule 6. Nakalagay po sa Rule 6 na supportorily applicable ang rules ng Senado. Sa Senate Rules naman po, may nakalagay dyan na doon sa rule, basta rule sa Senate, no, na merong supportory application naman yung Rules of Parliament, na Riddick's Rules at saka Hines President. Doon sa mga rules na yon na sinabi ng Senate Rules, nag-a-apply dyan yung tinatawag na constructive o continuing quorum, na kapag ang isang legislative person, senator or congressman, ay nakapag-enter na ng kaniyang presence sa plenary, kahit lumabas siya dyan, continuing pa rin yung quorum because of the fact na hindi kinakailangan na parating nandun sila. Basta nandoon sila within the control of the Senate President na anytime pwede silang ipatawag ulit
kapag kailangan na ng botohan sa plenary, continuing pa rin yung quorum unless questioned by any one of the members. So alam ng ating mga nasa lehislatura yung continuing quorum rule na yan. At sa ating mga ordinaryong tao, baka medyo first time natin naririnig yon. However, in legislative practice, that is considered legal because the Senate President has control over the antechambers and all the rooms in the Senate, at yung Senator's Lounge, yun naman ay nakatabi lamang sa plenary. So it is within, parang pag pumunta sila doon, continuing pa rin yung presence sila on the floor. Walang na babawas. And as you have seen naman, no, yung mga senator judges na yon, di na tayo magba-blind item kasi alam naman natin na si Senator Padilla yon, Senator Villar at saka si Senator Bongo. They didn't really take a break from their duty as a senator judge. In fact, suot pa nga nila yung mga robes nila. So that only means that while still on a short break, they are still performing as a senator judge at nakanood naman sila. Nakita naman, may TV doon, nandoon pa yung photo ni Attorney Ligutan. So they are still monitoring it. And that is allowed in parliamentary practice, customs, and rules. Okay, thank you po, Attorney. Attorney, singit lang po ako, Mayan po. Attorney, balik Dito na po, sasabihin na naman ang panibagong dapat ginawa or pwedeng gawin. Pero, hindi madali. ako sa threshold na tanong ni Archie. I mean, madaling, kumbaga, dito niya ipapaliwanag na, pwedeng mag-raise ang senator judge para ma-overturn yung desisyon, yung resolution ng presiding officer na ang threshold ay 2/3 or 16 to convict or to acquit si VP Sara. Sabi niyo po, nakataga sa bato Hindi ka pa naka-move on, Mayan. talaga, attorney. Itong journalist hindi raw makamove on. Kasi sinabi ni Sir na sa ngayon, nakataga sa bato unless na may magreklamo o pumunta sa Supreme Court. 'Di ba? Para baguhin ang number. Pero ito ang panibagong pwedeng gawin, hindi lang alam kung pwede pa. Kasi nga, nasa kalagitnaan na po sila. Basically, nakatapos na sila ng one article, 'di ba? Ngayon, nakailang araw na sila dito sa pangalawa nilang tinatakil na Article 1. Nakataga sa bato, pero unless meron pong magreklamo sa SC. Pero Tama attorney, po kung senator judge, yung Ano po? ano po kung senator judge ang mag-raise nito anytime at sabihin na total hindi na tayo ganun karami, less than 21 na tayo, ibaba na natin yung threshold. Is that something na pwede po in the realm of possibility na kaya ba ay dahil may gusto pong magbaba na senator judge? That is within the, tama ka dyan, Mayan. That is within the realm of possibility. Sa multiverse of madness, kasama rin natin yung ganyang scenario na yan, no? While you might see the Senate impeachment rules, nakalagay po doon na pwedeng i-apela yung desisyon ng presiding officer by the senator judges. Unang-una, they have to vote on it kung aapelahin yun. So they have to master the majority number to ng quorum, no? Yung parang kunwari ang quorum 13, so ang majority niyan is 7. So they have to master that number para i-appeal o to overturn the presiding officer's resolution. So ayun mga kababayan, kailangan nila makakuha sila ng majority dito. Kaya naman po nila, 'di ba? Kaya nilang kumuha ng majority tapos erase nila sa presiding officer na i-overturn yung kanyang naging desisyon na 2/3 vote to convict or to acquit. Pero bakit walang gumawa? Bakit walang nag-raise? Bago pa magsimula ang trial, nag-iingay na po sila na kailangan mababa sa 2/3.
ang boto to convict or to acquit. Bago pa magsimula, di ba? Andyan si Lacson, andyan si Erwin, kung sino-sino pa. O ba't walang gumalaw sa inyo? Tapos ngayon ginagamit ng mga prosecutors na nag-iingay na naman. However, as I have said as well, July 6 pa yung nangyari na yon, walang gumawa nun nung July 6. It is now unclear under the rules if that is still an open na parang anytime within the 90 days of trial, pwede pa rin ba i-appeal? Kasi kami sa korte, sa ordinaryong korte, may number of days lang na pwede kang mag-motion for reconsideration or mag-apela. Kapag na-miss mo na yung number of days na yon, hindi napapayagan yon. However, in the Senate impeachment rules, it is not so clear kung meron bang ganun o wala. So hindi clear kung meron kang number of days para ka mag-apila. Hindi ko ito masasagot ngayon if that is still talagang high possibility. Ang sinasabi ko lang is that might be possible in the multiverse of madness, no? As possible in the multiverse of madness. In other words, hindi ganyan kadali. Pero sa kanila, kung talagang gusto nila, dapat ginawa na nila noon pa. Pwede rin naman subukan nila ngayon. Pwede naman guluhin na lang nila uli. Total, ginulo naman nila yung pag-iimbestiga sa flood control. Sanay naman na sila dyan eh. Oh. Pati yung pagiging majority ng Alan Cayetano, ginulo rin nila. Oh, ayan na, nakuha na nila yung gusto nila. Di ba? Oh, pati yung pagdating ni Senator Bato, gulong-gulo talaga. Puro na lang gulo. Oh, gusto ninyong babaan ng ang number? Sige lang. Bakit ang ingay ninyo? Pero hindi kita masasabi kung anong tama o anong mali doon sa action na yun. Oo, kasi attorney, nung sinabi po yung July 6 ni, sorry po, Ito talagang nagsasalita, di ko kilala. Talagang parang disappointed siya kasi doon sa sinabi ni Atty. Tunggol na so far, sa ngayon ha, dahil walang tumatakbo pa sa Supreme Court, sa ngayon, parang kumbaga nakataga na sa bato. Unless na may tumakbo sa Supreme Court or may mag-raise, may mag-apila in the middle of the game. isa lang. Yung July 6 na decision ni presiding officer, 21 pa kasi sila noon, attorney. Hindi katulad ngayon na bawas po talaga sila. So baka lang po may possibility na may tumayong senator judge at ipababa nga po kunwari gusto gawing 15 or 14. Sabi nyo, in the realm of possibility, but hindi malinaw kung pwede pang i-appeal. Tama. Kung paso na ba, tapos na ba yung time frame, I'm sure may mga magre-raise din yan kung mangyayari yun on the floor. May tatanong po, sorry. Hello. Yeah, may susundutin lang ako dyan sa point na yan. Kasi sir, di ba yung threshold na 16, isn't that stated in the Senate rules on impeachment? Wala siya. Wala pala. RG. Wala siya doon. Wala siya doon. Wala. But I think if ever i-amend yung Senate rules as on impeachment, I think I would have to push na kailangan klaro na yung mga ganong mga bagay, no? Pati sa mga rules on evidence, pupush ko yung mga senators na i-consider yun. Kasi kung nandun siya sa rules, then that would be an amendment of the rules kung sakasakali. Tama ka na hindi na natin pwedeng gawin ngayong mid-game. Yeah. Okay, that's it.